Sa makabagong panahon, kung saan ang bawat tao ay nagmamadali, puno ng stress, at tila walang oras para huminga, natuklasan ni Alex, isang mayamang negosyante, ang lihim na magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Isang gabi, sa gitna ng kanyang karangyaan at luho, may isang hindi inaasahang pangyayari ang magbibigay sa kanya ng pinakamahalagang aral na kailanman ay hindi niya inakala. Isang simpleng estatwa ang magbubukas ng pintuan, patungo sa isang kakaibang mundo na puno ng misteryo, karunungan, at tunay na kaligayahan. Handa ka na bang malaman kung paano isang payak na kwento ang magpapabago sa iyong pananaw sa buhay? Paano ang isang simpleng batang babae sa isang maliit na bayan ay magbibigay inspirasyon sa isang taong tila may lahat ng bagay ngunit walang kapayapaan? Isang kwento na magpapaluha, magpapatawa, at magpapakilig sa iyo ng sabay-sabay. Humanda, dahil ang paglalakbay ni Alex, kasama ang isang mahiwagang Zen Master ay magsisimula na. Sa isang makabagong lungsod, may isang kilalang negosyante na nagngangalang Alex. Si Alex ay mayaman, may magarang sasakyan, malaking bahay, at lahat ng luho sa buhay. Subalit, sa kabila ng lahat ng yaman, siya'y palaging nag-iisa, at tila walang kapayapaan sa kanyang puso. Palaging may hinahanap, palaging may kulang. Isang gabi, sa kanyang pag-uwi mula sa trabaho, nadaanan niya ang isang lumang tindahan ng mga antike. Naakit siya sa isang maliit na estatwa ng isang matandang Zen Master, na tila mayroong malalim na karunungan. Pumasok siya sa tindahan at binili ang estatwa, sa pag-asang matutulungan siya nito na mahanap ang kapayapaan na kanyang hinahanap. Pagdating sa bahay, inilagay ni Alex ang estatwa sa kanyang opisina. Habang siya'y nagmumuni-muni, biglang nagliwanag ang kwarto, at lumitaw ang isang matandang lalaki, ang Zen Master mula sa estatwa. Napatayo si Alex, nagulat at hindi makapaniwala. "Sino ka? Ano nang ginagawa mo dito?" tanong ni Alex. Ngumiti ang Zen Master at sumagot, "Ako si Master Kenshin, mula sa estatwa na binili mo. Narito ako upang tulungan kang mahanap ang kapayapaan sa iyong puso." Nagtataka si Alex, "Paano mo magagawa yon? Mayaman ako, ngunit bakit pakiramdam ko'y walang-wala ako?" Hinawakan ni Master Kenshin ang kanyang balikat at sinabi, "Sumama ka sa akin. May isang kwento akong nais ibahagi sa iyo." Biglang napunta sila sa isang maliit na bayan sa gilid ng bundok. Doon, nakita ni Alex ang isang batang babae na nagngangalang Aya. Si Aya ay mahirap, ngunit palaging masaya at puno ng sigla. Sa kabila ng kanilang kahirapan, palaging may ngiti sa kanyang mukha. Si Aya ay may simpleng pangarap, ang magkaroon ng sariling tindahan ng bulaklak upang maibahagi ang kanyang pagmamahal sa kalikasan. "Alex, tignan mo si Aya," sabi ni Master Kenshin. Sa kabila ng kanyang kalagayan, siya ay masaya. "Bakit kaya?" Nagtataka si Alex, paano siya magiging masaya gayong wala siyang yaman? Ngumiti si Master Kenshin, dahil ang tunay na kaligayahan ay hindi nakabase sa yaman, kundi sa kasimplihan ng buhay at pagmamahal sa kung ano ang meron ka. Nakita ni Alex ang determinasyon ni Aya. Sa araw-araw, siya'y nagtatrabaho ng masigasig, iniipon ang kanyang kita mula sa pagbebenta ng mga ligaw na bulaklak. Hindi nagtagal, natupad ni Aya ang kanyang pangarap at nagkaroon ng sariling tindahan. Ang kanyang simpleng tindahan ay naging simbolo ng pagmamahal at pagsisikap. Bumalik si Alex at Master Kenshin sa kanyang bahay. Naisip ni Alex ang kanyang buhay, punong-puno ng material na bagay, ngunit walang kaligayahan. Naalala niya ang kasimplehan at kasiyahan ni Aya, at napagtanto niya na ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa kayamanan, kundi sa pagmamahal sa kung ano ang meron ka, at sa pagbabahagi nito sa iba. "Master Kenshin, paano ko magagawa yon?" tanong ni Alex, puno ng emosyon. "Simulan mo sa pagpapahalaga sa mga maliliit na bagay, Alex. Maglaan ka ng oras para sa iyong sarili, sa iyong pamilya, at sa mga tao sa paligid mo. Ang iyong yaman ay maaaring gamitin upang magbigay ng saya at tulong sa iba. Doon mo matatagpuan ang tunay na kaligayahan at kapayapaan," sabi ni Master Kenshin. Mula noon, nagsimula si Alex na baguhin ang kanyang buhay. Naglaan siya ng oras para sa mga bagay na mahalaga, tulad ng pamilya at mga kaibigan. Nagtayo siya ng mga proyekto para tumulong sa mga nangangailangan, at nagbahagi ng kanyang yaman sa mga nangangailangan. Unti-unti, naramdaman niya ang tunay na kaligayahan at kapayapaan sa kanyang puso. Ang kwento ni Alex ay nagbigay inspirasyon sa maraming tao.
Ang kanyang pagbabago mula sa isang materyalistiko at walang kasiyahan na tao patungo sa isang masaya, mapagbigay na tao ay naging inspirasyon sa lahat. Sa bawat araw, patuloy na nakikita ni Alex ang kahalagahan ng pagmamahal, kasimplihan, at pagbabahagi ng biyaya. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan niyo ang kwento ni Alex at Master Kenshin, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at i-click ang notification bell para sa higit pang mga kwento at aral. Ibahagi ang inyong mga karanasan at opinyon sa comment section sa ibaba. Hanggang sa muli!